Pentecost. So pinapaalala ulit sa atin, no? Sa 1:12:48 na ating Panginoon Kristo, naku, sabi niya, no? Sa huling araw, ang salita ko hahatol sa inyo, so we need to get ready. 7:4 ng mangangaral, sabi nga doon. Bigat yun, sabi nga doon, 7:4 ng mangangaral, no? Mangmang ang taong nag-iisip ng kasiyahan, ngunit mapalad ang taong naghahanda sa kanyang kamatayan. Ibig sabihin, maghahanda ka, makikinig ka sa aral, nandito sa punto por punto, as much as possible, kinukumpleto natin. No, hindi lang Bible, dahil mali po yun. Na Bible alone, hindi po yun. Dahil may sagradong tradisyon ang totoong simbahan at may tinatawag na magisterium, teaching authority. So, kailangan kumpletuhin. At maraming mga Holy Scriptures, Bible is just one of them. Maraming mga scriptures na mga sagrado rin, no, tulad ng mga church fathers books, no, at hanggang ngayon mga Catechism, Code of Conduct, maraming libro yan na dapat din pakinggan at unawaan natin. So, nandun lahat ang turo ng ating Panginoon Kristo, kaya dapat makinig at sumunod. So dumako na po tayong agad sa ating ebanghelyo. Naku, napakaganda ng araw na to, no. Ito po ay ayon kay San Juan chapter 20 verse 19 to 23. Alam ko po nakapag-ano na tayo, pero tingnan natin kung makapagbigay pa rin tayo ng additional information lang, additional kaalaman tungkol sa Pentecost Day natin. Ito po ay ayon kay San Juan chapter 20 verse 19 to 23. Pagnilayan po natin makinig ang may pandinig. Kinagabihan ng araw ding yun, ang mga alagad ay nakakatipon. Nakapiid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nung makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hininga niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayan. So, konti pagninilay lamang po ng ating ebanghelyo yung araw ng Sunday, no? So, muli sa lahat ng mga Katolikong Kristiyano, happy birthday po sa ating lahat. Happy birthday, Bro Junri, no? Bro Jando, Happy birthday, Bro Angel. Yes, thank you very much, no? Arigato gozaimashita, no? Salamat po. Dakala salamat. So, kayo rin, Kuya Yuan, lahat po dyan, lahat of birthday. Actually, pwede rin nating batiin yung mga protestante nating kababayan. No? Happy birthday din po sa inyo kasi talagang dati naman kayong Katoliko. Di ba? Originally, kayo po ay lahat Katoliko, mga protestante. Ha? So, happy birthday din po. Umalis lang po kayo. But anyway, it's not yet too late, no? To come back to the true church. Happy birthday po sa lahat ng mga Katoliko sa buong mundo. Ngayon, tingnan natin ngayon, no, konting natin, pag-aaral. Ano ba ibig sabihin ng Pentecostes? No? Bakit lagi Pentecost? Narinig natin, Pentecostes. Ano ba ibig sabihin ng Pentecostes? Okay, yung Pentecostes po, salitang Grego yan. Pente means actually 5, no, yung Pente. Pero pag tinawag yung Pentecostes, yan po ay tinatawag na 50 days. No, sa mga hindi pa nakakaalam, ang tawag na Pentecostes na yan ay 50 days. Ang Pente is 5. So, dito, paano naging Pentecostes yan? Ano ba nangyari? So, simpleng pag-aaral lang po, konting kaalaman muli. Remember, nung nag-resurrect po ang ating Panginoon Kristo, mag-count ka nun, 40 days, nag-stay siya sa lupa, and then umakyat siya sa langit. And after 10 days, doon bumaba ang dilang apoy na yan, no? Sumisimbolo sa banal na espiritu.
At sa araw ng Pentecostes din sa mga Hebreyo po, ang tawag diyan ay the Feast of Shavuot, yung pagbaba ng banal na espiritu sa mga apostoles. Ngayon tingnan naman natin sa mga hindi pa nakakaalam, bakit naka-red? 'Di ba pansinin niyo, 'di ba ang mga red piyesta lang ng mga santo, piyesta ng mga martyrs, 'no? Bakit kaya naging red? Okay, so konting kaalaman muli, 'pag kaya naka-red yung mga kaparian natin ngayon, ngayong araw o birthday ng simbahan natin, it's because yun nga sumisimbolo yan sa fire of the Holy Spirit, yung apoy, no? Yung apoy ng Banal na Espiritu, sumisimbolo yan, yung red na yan. And at the same time, yung red na po yan, yan po, kung maalala nyo, no? Yan po ay sumisimbolo sa pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Gaano kanya kamahal ang mundo, binigay niya kanyang bugtong na anak. Pero mo, ang ating Panginoon Kristo, binigay niya ang kanyang dugo. Sumisimbolo yung mismong red na yan, sumisimbolo ng puso niya na kung gaano niya tayo kamahal, kaya niyang ibigay ang kanyang buhay para sa kaligtasan natin lahat. Amen? Yun po yung sumisimbolo. Bakit red? No? So ngayon medyo may idea na tayo at dito naman sa ating ebanghelyo, napakaganda rin ng ebanghelyo natin. Pansinin niyo po, no? Ang sabi rito, hiningan sila ng banal na espiritu. Pero ang sabi niya rito, sumainyo ang kapayapaan. Yung tandaan natin, sa lahat po na nakikinig ngayon, please, kung sumusunod ka sa Diyos, kailangan nasa kapayapaan ka. Amen? Kailangan wala kang kaaway. Make sure pinatawad mo na ang lahat ng mga nagkasala sa iyo. Sino pa rito may kaaway pa hanggang ngayon? Patawarin niyo na sila dahil sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan para sa lahat po ito. Kahit sabihin mo yung mga umuusig sa atin, lahat po tayo. At mas matindi rito yung hiningan pa niya ng banal na espiritu. Pansinin niyo yung the breath of God. Pansinin niyo, even sa Genesis chapter 2 verse 7, hininga niya ng espiritu. Doon ang pagkakaiba po natin, no? Yun ang pagkakaiba natin sa mga hayop. Ang mga hayop, no, yung pagkakaiba ng souls and the spirit. Kasi yung souls, lahat ng mga may buhay po dito sa mga hindi pa nakakaalam, lahat ng may buhay, may kaluluwa yan, may soul. Bakit walang espiritu? Kaya nga spiritual soul tayo. Anong pagkakaiba? Dahil nga hiningan tayo ng banal na espiritu ng Diyos. That's the difference. Kaya nga ang buhay mo, ang buhay ko, lahat po tayo. 'Di ba? Kaya nga doon sa unang Korinto, 'di ba? Chapter 3, verse 13 to 15. Oh, verse 16 to 17, no? Tayo po ay templo ng banal na Espiritu Santo. So ang pagtemplo ng banal na Espiritu Santo, wag mo anuhin yan sa mga bisyo, wag mo sirain yan. Wag kang magpatato, wag kang kung ano-ano ang gagawin mo sa katawan mo dahil templo yan ng Espiritu Santo. At yun nga, dahil templo siya ng Espiritu Santo, pinapaalalahanan po tayo ng Ebanghelyo ngayon, mamuhay na sa banal na Espiritu Santo. Kaya nga may come Holy Spirit. Pinapaalala rin sa atin ni Father Darwin dati, kung maalala nyo, no? Lagi tayo nag-come Holy Spirit. Kami rin, naalala ko sa charismatic, invocations of the Holy Spirit. Mahirapan po tayo. Mahirapan po tayo mahirapan talaga na ikaw ay mamuhay ng banal na Espiritu Santo kung wala kang hindi mo pinapakinggan yung awit na yon. Ako po 'pag nagdadasal ako, pine-play ko yon. Please, play niyo po yung Come Holy Spirit, napakaganda po nun. Dito nga 'di ba, Halina Espiritu Santo. We're, invoking, ano yun, pagtawag sa banal na espiritu. Napakasarap po nun at alam natin from the beginning pa lang, binigay na niya ang Espiritu Santo. So hanggang ngayon kailangan, no? At pansinin niyo yung birth ng ano, no, ng simbahan natin at 1,000 nga sabi ni Bro Junry, 1992 na, no? So kapag ang mga ibang sekta ay may kapag halimbawa may nag-aano sa inyo, ibang sekta, "O dito ka, ito yung totoo." Tanungin mo muna, kailan ba nag-umpisa ang sekta mo? No, so dun mo makikita, eh.
Tanungin mo muna sa lahat ng nakikinig ngayon. Kapag nag-i-invite sa yung ibang sekta, gusto kayong kunin, bibiktimahin kayo, kukunin ng 10% ninyo, kukunin ng abuloy sa inyo, yung pera nyo, uubusin. Kapag may gusto magbiktima, tanong nyo muna, kailan ba tinatag ang simbahan mo? Kailan ba tinatag ang grupo nyo? So pag sinabi nilang 15th century, 16th century, 19th century, 1987 MCGI, 1949 NC, abay matakot na kayo. Ang totoong simbahan was built almost 2,000 years ago, and it was built by Jesus Christ. And additional po, ang totoong simbahan ay may signs. Mga tanda yan meron kapag maliban sa ito'y tatag ng ating Panginoon Kristo, no, historically, kasaysayan, maliban doon, kailangan siguraduhin mo may 4 na marka yan. Ano yon? Una, isa. 1, no? Pag sinabi one, holy, Catholic, and Apostolic siya dapat. Yun ang 4 na tanda. Ngayon, pansinin mo yung pagkakaiba. Dapat 1. Pansinin niyo, Roman Catholic Church, iisa sa buong mundo. Pansinin mo sila po, Bible alone sila. Ang daming Church of Christ. Ang daming iglesia ni Kristo. Ang daming iglesia ng Diyos. Iba-iba ang turo nila. Amen? Yun ang pagkakaiba noon. Marami ring Catholic Church na gustong gayahin tayo. But pansinin nyo, hindi nila kayang ilagay yung Roman. Bakit nilagay ba ang Roman? Dati Catholic Church lang. Yes, kailangan nilang ilagay ang Roman because they found that maraming gumagamit sa Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Kristo. Yun po yung dahilan yun. Kaya kapag tingnan nyo yung kasaysayan, kaya kailangan na nalagyan ng Roman Catholic Church yan dahil maraming gagamit sa Iglesia ng Diyos, which is descriptive name lang. Yun po yung dahilan. Amen? So 1, holy. Kailangan yung founder, holy. Hindi yung founder mo palamura, hindi yung founder mo ganito. Naku, nakakatakot yun. No? Wala siyang bahid na kasalanan ng founder mo. Holy talaga, tulad sa atin, si Jesus Christ. So kapag ang founder nila tao, founder nila makasalanan din, ay, lumayo na kayo diyan. Catholic, pag sinabing Catholic siya, universal. Kapag ang simbahan mo ay dito diyan lang sa Pilipinas, o kaya iilan lang sa iba't ibang bansa, ay hindi po yan ang totoo. Ang Catholic Church natin, Roman Catholic Church, sa buong mundo po yan. Kahit saan sulok ng mundo may Katoliko. And lastly, Apostolic. Bakit kailangan Apostolic? Kailangan trace mo from the history, ito ba ay connected sa mga apostol? Tanungin niyo yung mga pinaka-leader ng mga relihiyon na yan. May connection ka ba kay Apostol Pedro? Pag sinabing wala silang maibigay na trace, umalis na kayo. And that's all the signs na dapat nating tandaan. 1, Holy Catholic Apostolic Church, especially founded by Jesus Christ. Ganun katotoo ang simbahan natin, kapatid, no? So napakasarap isipin. At panghuli, paalala sa atin ng Pentecost Day, lagi mag-come Holy Spirit. Pati pansinin niyo yung mga paliwanag dito, no? Talagang yung banal na Espiritu sumasa atin, kakaiba yung paliwanag, napakalayo sa mga Protestante. And now, in today's gospel, sabi rito, hilingin natin sa Diyos na dumalo yung banal na Espiritu niya sa ating lahat, sa ating puso, sa ating buhay, para naman tayo ay magbago, mamuhay na sa banal na Espiritu na hindi na mamuhay sa materialismo. Sana po, no? Ngayong araw ng Pentecoste, ang banal na Espiritu ay sumasa atin lahat. Mamuhay na tayo ayon sa Espiritu ng Diyos. Amen. Yun lang po. Naway gabayin tayo ng banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory.